Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Ako si Angel. Alam kong karamihan sa atin sa panahon ngayon ay nakahiligan na ang mga makabagong teknolohiya tulad ng cellphones, computers, at iba pang uri ng gadgets. Pero maniniwala ba kayo na sa panahon ngayon ay may naglipa na pang mga kakaibang nilalang na sabi ng mga nakatatanda ay dati pang nabubuhay at kinatatakutan ilang daang taon na ang lumipas? Isa na rito ang aswang. Kung tatanungin ng ilang kabataan kung naniniwala ba sila sa nilalang na ito, hindi ang magiging sagot nila. Mulat na ang mga millennials sa mga uri ng halimaw na ito. Para sa kanila, ang mga magnanakaw, holdupper, mamamatay tao, o manluloko ang makabagong bersyon ng aswang na dapat nilang iwasan. Hindi na sila ang mga paslit na dati ay nanginginig sa tuwing nakakarinig ng kwento tungkol sa mga nilalang na kumakain ng mga laman loob. Kung dati ay natatakot sila, ngayon, hindi na. Tanging sa mga libro na lamang nakikita ang mga aswang at sa mga pahina naghahasik ng lagim. Ngunit maniwala sila o sa hindi, ako mismo ay may nakasalamuha na aswang. Taong 2005, nang magbakasyon kami ng aking mga kaibigan sa isang isla sa Camarines Sur. Bilang isang Manilenya, ay hindi ko mapigilang mamangha sa gandang taglay ng islang kinaroroonan namin. Lalo na't kulay bughaw ang dagat at kasimputi ng perlas ang bubuan, ang buhangin na kay sarap higaan kapag umaga. Nanunuot sa aking kalamnan ang init na taglay dito. Ang aking nobyo na si Rio ay may mga high-tech na kagamitan. Isa siyang computer geek at mahilig gumawa ng mga maliliit na cameras at speakers na kadalasang ipinapadala niya sa amin kapag naisipan namin magkanya-kanya sa pamamasyal. Parang maliit na bora naman ang aming kinaroroon ng isla. May mangilan-ngilan na tindahan, ngunit halos walang turista. Ngunit merong nakakalaway na masasarap na pagkain. Hindi naman kami yung tipikal na magnobyong halos magkadikit na tila nais nang maglampungan kapag nasa bakasyon. Parang normal na magkaibigan lang kami. Pero syempre, may label kami bilang magkasintahan. Kasama ko sa kwarto ang aking kaibigan na si Shane. Samantalang ang kasama naman ni Rio sa kabilang kwarto ay ang kuya niyang si Alvin. Isang linggo ang nakatakda naming bakasyon. Medyo mahaba na yun kung tutuusin. Ngunit kung ako ang tatanungin, maikli lang ang bakasyong yun. Wala naman akong magagawa dahil hindi kami pwedeng magtagal. Araw ng Miyerkules nang dumating kami sa isla. Tanghali na nun at medyo tahimik. Ayon sa caretaker, walang gaanong nagbabakasyon ngayon dahil school days. Tingin ko nga, kami lang ang bisitang inaasikaso nila. Hindi na ako nagulat nang malaman kong kami nga lang talaga ang bisita nila para sa linggong iyon. Ayos lang naman sa akin. Hindi lang kasi bonding ang ibig sabihin ng salitang bakasyon. Kasama na rin ang pahinga at katahimikan. Nagpapasalamat ako kay Rio matapos niyang maihatid ang mga gamit namin ni Shing sa tutuluyan naming kwarto. Namangha ako sa ganda nun. Kama pa lamang ay nang iimbita ng higaan.
Parang ayaw ko na nga lumabas ng kwarto. Si Shane naman ay nagpaalam na magliliwaliw muna. Kanina pa raw siya nauuhaw. Napailing ako. At kapag sinabing uhaw, ay alam kong alak ang gusto niyang ipasok sa lalamunan niya at hindi tubig. Tumango na lang ako at binilinan siyang bumalik mamaya ng mga alauna. Kanina kasi ikinausap ko ng kusinera at nag-order ng mga pagkain gusto namin kainin. Mamaya na ako babanat sa pagtulog pagkatapos namin kumain. Matapos kong magbihis, ay nagtungo ako sa balkonahe ng kwartong kinaroroonan ko. Napakaaliwalas ng paligid. Kahit tirik na tirik ang araw ay napakalamig naman ng hangin. Naupo ako sa naroroong silyang tumba-tumba. Papikit na sana ako matapos iugoy ang silya kung hindi ko lang narinig ang pagsasalita ng isang lalaki. Matalim ang pagtitig niya sa akin. Wala kang karapatang upuan ng pagmamayari ng nanay ko, sabi niya na ikinagulat ko. Gwapo ang lalaki nagsalita. Moreno at matipuno ang katawan. Yun nga lamang, parang galit ito sa akin sa dahil lang hindi ko malaman. Tiningnan ko lang siya at naghihintay ng susunod niyang sasabihin. Muli siyang nagpakawalaan ng mga kataga, pero tila nagkadikit-dikit ang pandinig at hindi ko maayos na nakuha ang mensaheng nais niyang iparating sa akin. Salip, nagulat ako nang magdabog siya at hinila ang aking kamay paalis sa silyang tumba-tumba. Bumagsak ako sa kawayang papag, kaya galit ko siyang sininghalan. Bastos ka! Tumayo ako para sana kumprontahin siya, ngunit mas natakot ako sa kanyang paraan ng pagtitig. Tila ba nagbabanta? Umalis na kayo rito, sabi niya, na labis kong ipinagtaka. Ni hindi na ako nakapagsalita pa hanggang sa umalis siya. Sa ganoong posisyon ako natagpuan ni Shane. Oh, anong nangyari sa'yo? Tanong niya na ikinayuko ko. Tinulungan niya akong tumayo saka pinaupo sa sofa na yari sa kawayan. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa lalaki. Ngunit napailing lamang siya. Kanina pa raw niya ako pinagmamasdan pero wala raw siyang nakikitang kausap ko kanina. Napamulagat ako. Dahil paano nangyari yun? Ngayong nakikita at naririnig ko pa siya kanina. Kaya nga ako sumasagot sa kanya. Umiling si Shane. Tandaan na ayaw na niyang pahabain pa ang usapan. Wala na din akong sinabi. Dahil baka isisingit na naman niya ang tungkol sa third eye ko na hindi siya naniniwala. Ewan ko ba? Minsan ayoko sa ugali ni Shane hindi man lang marunong makiramdam. Pasado 7:00 na nang kami naghapunan. Nagulat ako nang malamang may mga dumating na turista. Naging masaya din dahil kahit papaano ay hindi naman sobrang boring ang aming pagbabakasyon dahil may tao naman. Bali 2 grupo silang dumating. Isang grupo ng mga katutubo at isang grupo ng mga foreigners. Kanya-kanya din sila ng pwesto sa kainang kinaroroonan namin. Nagtaka ako dahil ang iingay ng mga katutubo. Tila ba nagugulat sa lahat ng bagay na nakikita nila, samantalang yung mga taga-ibang bansa naman ay masyadong formal at hindi sumasagot o nagsasalita ng hindi kailangan. Sis, ang gwapo, sabi ni Shane sa akin sabay kindat sa pwesto ng mga banyagang tao. Siniko ko siya dahil may usapan kaming walang maglalandian. Ngumisi naman si Kuya Alvin at kinantsawan si Shane. Kami naman ni Rio ay nagngitian lamang at hindi na pinansin pa ang pagbabangay ng dalawa. Hindi ko alam kung bakit habang nakatingin ako dun sa bagong dumating na grupo ay tila ba
Masama ang pakiramdam ko. Napansin yata ni Rio ang pagiging matamlay ko, kaya nagpasya siyang ihatid ako sa silid na inuukupan namin. Nangako siyang mamaya ay ihahatid na din nila si Shane dahil hindi pa to tapos kumain. Kagaya ko, hindi rin siya mapakali dahil sa kakaibang presensyang taglay ng mga bagong dumating. Nang magpaalam ng aking kasintahan, ay isinarado ko ng pinto para lamang magulat ng biglang dumilim ang paligid. Mukhang nawala ng kuryente dahil naging maingay ang ibang turista. May nagrereklamo at may nagmumura. Higit sa lahat, may narinig akong sigaw na nakilala kong boses ni Shane. Nag-alala ako, kaya bubuksan ko na sana ang pinto. Pero may pumigil yun na labis kong ikinagulat. Ang lalaking kausap ko kanina, siya ang pumigil. At sabi niya, magsisisi raw ako kapag pinuntahan ko ang aking kaibigan. Napakunot noo ako at hinarap siya. Hindi ko kasi maintindihan ng lalaki kung bakit tila ayaw niya na narito kami sa isla. Gayong magbabayad naman kami. Ayon sa lalaki, isang pagkakamali ang pagpunta namin sa isla dahil hindi naman ito ang isla na para sa mga turista. Kung hindi nasa kabilang ibayo lamang. Ang islang ito ay tagpuan ng mga iba't ibang lahi ng mga aswang. Napakunot ang aking noo at tumitig sa kanya. Mukhang nagsasabi naman ng totoong lalaki sa itsura nito at halatang hindi siya marunong magsinungaling. Pakiusap, huwag kang lalabas. Malapit nang lumitaw ang bilog na buwan. Delikado, sabi pa ng lalaki. Kaya labis akong nag-alala sa aking mga kasama. Di ang pagsilip ay hindi ko pwedeng gawin dahil nga mababangis raw ang mga aswang na naroroon. Kaya pala sa pagsakay ko sa bangka kanina, ay nakapagtatakang kami lang ang sumakay. Gayong marami naman kaming nasa bus. Para bang kami lang ang nahiwalay. Doon na nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Mukhang hindi nga isang magandang gawain ang pagsuway sa mga pagkakataong yun. Madilim na sa labas at may naririnig akong alulong ng mga aso. Hindi ko maintindihan kung bakit meron nun dito sa isla. Ganong wala naman akong nakita kanina. Lumapit ako sa kama at hinagilap ang aking cellphone. Nanginginig kong denial ang numero ng aking nobyo. Nakailang ring na yun bago pa sumagot. Nag-aalala ako dahil nanginginig din ang kanyang boses. Mahahalatang takot ron. Hindi pa man ako nagsasalita, naririnig ko na ang pagkaralgal ng kanyang boses. Nasa kusina raw sila, kasama ang kusinera. At bigla raw sinapian ng mga turistang kadarating lang at nagkanya-kanyang kagatan. Nang malingunan sila, ay naging mabagsik ang mga mukha nila. Kaya nagtakbuhan silang tatlo hanggang sa nakarating sila sa kusina. Mabuti na lang daw at pinapasok sila ng takot na kusinera. Sana raw ay huwag akong lalabas ng kwarto at masyadong delikado. Numutla ako sa labis na pagkabalisa. Hindi ko alam kung anong dapat na isipin. Takot kasi ako. Nilingon ko ang lalaki sa likuran. Nilalak niya ang mga pinto at bintana. Tinanong ko siya kung saan ba siya dumaan, pero hindi siya sumagot. Dumagundong ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko maiwasang isipin na baka niloloko lang kami ng lahat ng empleyado rito at kami talaga ang sadya nila. Walang ingay na dinampot ko ang isang vis at di na nag-alinlangan na
ipalo ito sa ulo ng lalaki. Lumabas ako ng kwarto at nagtatakbo sa paghanap sa mga kasama ko. Hindi pa ako nakakalayo, may kamay namang pumulupot sa akin. Saka ako hinila pabalik sa inuupahan naming kwarto. Papakamatay ka ba? Angil sa akin ng lalaki. Nakita ko ang galit niyang muka at dugo ang ulo. Marahas na initya niya ako sa kama, ni hindi ko na namalayang naroon na pala kami. Sumigaw ako at nagmakaawa. Ngunit bigla niya akong ginapos at tinakpan ang aking bibig. Takot na takot ako ng mga panahong yun. Sa napakaraming bagay na naglalaro sa aking isipan, isa lang ang tumatak sa akin. Yun ay mukhang mamamatay na ako. Pero lumipas lang ang ilang sandali at wala naman siyang ginawa sa akin. Sa halip ay pinakiramdaman niya ang paligid at sumilip sa bintana. Ewan ko ba, pinagpawisan ako ng husto nang may marinig akong nag-uungalan sa labas. Ang lalaki tila nalalasing habang tinitingala ang maliwanag na buwan. Wala akong ka-idea kung ano ang nangyayari sa kanya. Pero may mga napapansin talaga akong kakaiba. Tila dahan-dahan din siyang nagbabago ng anyo. Nagkakaroon ng pangil at mahahabang kuko. Mahina siyang umangil. Kaya halos mapasiksik ako sa paanan ng kama para huwag ding maabot. Sobra-sobra ang takot ko. Idagdag pang nag-aalala ako sa kung ano na ba ang nangyayari ngayon sa aking mga kasamahan. Isang malaking pagkakamali na nagbakasyon kami kahit walang kasabay na turista. Ngayon hindi ko na alam kung magkikita pa ba kami. Lumipas sa mga minuto at lalong lumakas ang pag-angil na naririnig ko. Hanggang sa may mga huning mababagsik na ang tila kinakalimot ang aming dingding. Para bang gusto nilang butasin ang aming pinagtataguang kwarto. Hindi lang sa dingding sila nakapunterya, kundi kasama ng kisame at mga bintana. Pinaglalandas ng kung sinong nilalang ang kanyang mahahabang kuko sa bintanang gawa sa salamin at sinasadyang mag-iwan ng bakas ang talim nun. Lumapit sa akin ang lalaking naging kalahating halimaw na ng tuluyan at minwestran akong huwag maingay. Hindi raw niya ako sasaktan at huwag akong gagawa ng bagay na ikapapahamak niya. Marahan akong tumango at hinayaan siyang tanggalin ang pagkakagapos ko. Unti-unti ay nagagawa ko ng mapakalma ang aking sarili. Nakasilip na rin ako sa bintana at hindi ko mapigilang mapatutop ang dibdib nang makitang may kumakampay pang nilalang na kalahating pang itaas lang ang katawan ang nakikita. Sabi ng lalaki, huwag daw akong mag-alala. Pagsapit ng umaga ay babalik din naman daw sa normal ang lahat ng taong naroon sa isla. Pinapasyalan din daw talaga ito ng mga turista. Pero hindi sila pinahihintulutang manatili na dito sa gabi dahil nga sa mga nagkalat na mahiwagang mga nilalang. Siya naman ay aswang din sa tingin ko. Pero kahit mahahalata ako ng pagbabago sa kanyang itsura, ay halos ayaw niya pa rin aminin yun. Hindi naman daw sila pumapatay ng tao at mga ligaw na hayop lamang ang kinukonsumo nila. Hindi naman daw sila pumapatay ng tao at mga ligaw na hayop lamang ang kinakain nila. Sadyang nagkataon lang na ang kanilang lugar ay naging tila parang airport ng mga aswang, kaya sila naninirahan. Ay nahawa dahil sa mga bagay at pagkain na dala ng mga turistang aswang. Mabuti na lamang at nagawa nilang kontrolin nito.
Nalibang ako sa kakasalita niya na halos hindi ko na namamalayang mag-uumaga na. Ang mga ingay sa labas ay dahan-dahan ng natahimik. Nang tuluyan nang kumalat ang liwanag, tumayo na ang lalaki at minwestran akong maghanda na para sa pag-alis. Nariyan na raw ang bangka na maghahatid sa amin sa kabilang isla. Lumabas siya ng kwarto, kaya hinabol ko siya. Tinanong ko ang kanyang pangalan at nagpasalamat. Isang buong gabi niya akong sinamahan sa nakakatakot na karanasan ko sa mga aswang. Pero hindi ko man lang alam ang kanyang pangalan. Ngumiti siya at sinabing mas mabuting nang huwag ko nang malaman dahil hindi na rin naman daw ako makakabalik pa sa lugar na to. Nang mawala siya sa aking paningin, ay siya namang pagdating ni Shane at nina Alvin at Rio. Niyakap ako ni Rio at tinanong kung ayos lang ba ako. Sabi ni Rio, maghanda na raw kami at nariyan na ang bangka na susundo sa amin. Nagkamali daw talaga sila ng isla na pinaghatiran sa amin. Kahit halos magkakatulad lang naman pala ang itsura. Dahil magkakakambal daw umano ang islang ito. At ang isla na dapat pala ay pupunta namin. Nagbihis na kami ni Shane. Marami akong gustong ikwento sa kanya. Pero hindi ko lang alam kung isasama ko ba ang tungkol sa misteryosong lalaking yun.